Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nitong unang linggo ng Disyembre, naging headline sa balita ang pagpatay sa 19 years old na si Stephanie Nicole Monton, ang mas kilala sa pangalan Nicole. Ano nga ba ang kinahinatnan ng investigasyon sa naturang krimen? Samahan niyo kami sa pagtuklas ng Nicole Monton murder case. Patay ang isang dalaga matapos sakalin, pagbabarilin at sunugin pa. Dito lamang December 1, 2016, ito ang balitang lumabas sa TV Patrol. Sa nakuwang report, isang dalaga ang naging biktima sa brutal na krimen. Siya si Nicole Monton. Hanggang sa social media ay nag-umapaw ang paghingi ng hustisya. Pero higit sa lahat, ang kanyang mga kaanak halos gumuho ang mundo sa sinapit ng dalaga. Pero ano nga ba ang buong pangyayari? Ano ang buong motibo at bakit naganap ang krimen ito? Bunso sa dalawang magkakapatid si Nicole. Ayon sa nanay Nicole, mataas ang pangarap nito. Si Nicole nagtapusin sa Cavite State University dun sa Philippines. Course niya kaya psychology. Tapos nung pagka-graduate niya, nagtrabaho agad siya. Sabi niya sa akin, gusto niya lumaki kami kasi gusto niya mag-abroad. Dahil doon sabi ko, wag na kasi dito na lang siya sa akin. Para makakasama niya. Kasi pag nabata yun. Malambing at mabait na anak si Nicole. Malambing at mabait na bata yan si Nicole. Kapag kapag pauwi siya, galing trabaho, makauwi na siya, kakahalik din sa amin, sa tatay niya, sa mga kapatid niya. Kahit papasok siya, hindi niya nakakalimutan na humalik at magmano sa amin. Nung birthday ko nga sama-sama kami kumain sa labas, birthday niya. Tapos nung Mother's Day, hindi niya rin nakalimutan na bumati sa akin sa FB, binati pa ako niya ng haba ng post niya. Bukod sa pagiging mabuting anak, ay palakaibigan din si Nicole. Bukod nga sa pagiging malambing at mabait niya, palakaibigan niyan si Nicole. Yung mga kaibigan niya, dinadala niya dito sa bahay, tapos papakainin niya, magte-text yan na, "Mama, punta kami dyan sa bahay ni ganito ganyan." Tapos marami niyang nagiging kaibigan, sobrang bait niyan. Pero sa di inaasahan, ang pagiging palakaibigan ni Nicole ay maghahantong sa kanyang kapahamakan. Ate, pwede ba pakisabi kay mama pagkatapos ng trabaho ko pupunta ako sa work? Kaso mag-text ka na lang din sa kanya para sasabihin ko, pero mag-text ka na lang din para masundo ka niya. May usapan kami noon na pag-uwi niya galing trabaho, ay magkikita kami at dadalang ko siya ng damit. Hello, Ate Shaina, saan ka na ba? Asa yung damit na pinapadala ko? Hello, Nicole! Wait lang, papunta na ako. Dala ko na rin pala yung damit na pinadadala mo. Sige, bye-bye! Pinadadala mo. Sumama ka na kasi, ate. Kasi nga, wala ng tao sa bahay. Wala si Papa. Wala yung mga kapatid nating iba doon. Sino Sige ba? na. May gagawin na ako. naman Ano, ako pagdadalhin mo ng mga gamit mo? Minsan lang eh. Sige na. Okay na. Mag-text ka na lang kapag nakauwi ka. Okay, hi. Hindi naman niya ugaling magpasama sa akin, pero nagtaka ako nung nagkita kami noon. Nung tumawag siya sa akin, talagang pinipilit niya akong magpasama. Pero dahil nga sa pagod at puyat, hindi ko na siya nagawang masamahan. Hindi ko alam na yun na pala yung huli namin pagkikita. Ang lakad ni Nicole kasama ang kaibigan ay nadokumento pa ni Nicole. Sa video ay nakitang magkasama sila ng kaibigan.
Sa bahay ng kaibigan na sinamahan ni Nicole ay naidokumento pa sa picture at video. Ngunit dito ay nakitang masaya silang magkaibigan. Ngunit ito na pala ay isa sa mga huling sandali ng dalaga. Bakit? Magkikita ba kayo ngayon? Mag-uusap kayo? O sige, punta na lang kami dyan. Hatid ko na lang siya sa'yo. Sige. Si Jonathan. Mag-uusap daw kayo eh. Wala mo. Hatid na lang kita. Matapos ang selebrasyon, magaganap na ang krimen. Alas 12 ng madaling araw noon. Nalimpungatan kami ni nanay, pero pagising namin nawala pa rin si Nicole dun sa kwarto niya. Tapos ayun, si nanay nagpapanik na. At nagpunta na kami sa barangay upang magpa-blatter na nawawala nga si Nicole. Anak ko si Nicole? Nakita niyo ba siya? Nakita niyo ba yung anak ko? Dapat ba dito si Nicole? December 1, 2016, isang bangkay ang nakita sa may Campo Santo sa Bacoor, Cavite. Agad na nagpunta sa lugar si PO1 Luriel sa kung saan natagpuan ng bangkay. Dito po namin nakita yung bangkay. May na-recover kami na relo, kwintas na gold, tsaka naka-color green siya na t-shirt. Hindi namin ma-identify yung bangkay dahil wala kami na-recover na ID at wallet. Pero meron siyang tato sa left side ng paa niya na ang marking ay Nicole. Hello, Tay. May nag-report daw sa barangay na may namatay na babae sa Campo Santo, nakita nila. At yung damit niya at mga gamit saktong-sakto, pati yung description kay Nicole. Pero ilang bagay na nakita ng nanay ni Nicole na naging basehan ng pagkakakilanlan sa kanya. Ang tattoo nito ang nagsilbing pagkakakilanlan sa kanya. Samantala, sa medical legal report, lumalabas na binaril ng 3 beses ang victim, partikular sa kanyang ulo. Nagtamo rin siya ng 3rd-degree burn. Go. Ayun nga, nung dinalang ko siya ng damit, na nabanggit niya rin sa akin na ang huli niyang makakasama ay si Gina. At mula noon, hindi na siya nakauwi. Si Lian at Gina ang ating naging witness na naging eye-opener sa kasong ito. Sila rin ang nagsabi na inamin nga ng suspect ang pagpatay sa biktima. Nung gabi po kasi na yun, pinipilit ako ni Jonathan na makapag-usap kayo. Nung gabi din yun, hinadate ko mismo si Nicole dun sa pagkikitaan nila. Hindi ko naman alam na gano'n yung mangyayari. Sorry na. At mismo si Jonathan na rin po yung umamin sa akin na siya yung pumatay yung kay Nicole. At yung pagkakapatay doon ni Nicole ay malinis at pupulok ito sasabihin sa iba maski daw sumukulong ni Nicole. Sa tulong ni Gina, natukoy na si Jonathan ang huling kasama nito at ang sangkot sa pagpatay sa kanya. Si Leah, ang dating asawa ng suspect, at si Gina naman ang kasalukuyang girlfriend nito. Kinabukasan, sinundo ni Jonathan si Gina gamit ng kotse kung saan sinakay si Nicole. Jonathan, kamusta na si Nicole? Jonathan, anong balita kagabi sa pag-uusap niyo? Di ba nag-usap kayo? Jonathan? Ha? Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Patay na si Nicole. Ano? Pero huwag kang mag-alala kasi malinis yung pagkakagawa. Hindi! 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 Hindi!
na magpa-blatter ngayon kasi yung anak ko ilang araw na hindi nakaka-uwi. Kinukontak din namin siya maski sa mga kaibigan niya pero ang sinasabi nila, hindi nila alam kasi di ba sila magkakasama. Tapos ayun, hanggang sa ilang araw na nga, walang text, walang tawag galing sa kanya. Ayun, nais ko lang na ipag-blatter. Ganito na lang ho, misis. Magdala na lang kayo sa akin ng picture niya para mailista na natin siya sa missing. Kami na lang din ang aaksyon. Tatawagan namin kayo hanggang sa kaya namin na mahanap siya. Sige ma'am, maraming salamat. Balik ka na. Alam ko naman talaga lahat na nangyari. Alam ko rin na nagmamalasakit si Nicole sa akin dahil nga na malayo ako, dahil nasa Amerika ako. Siyempre, sino pa ba magbabalita ng mga nangyayari doon kundi si Nicole lang na aking best friend. No? At ngayon nga sa tuwing may isip ko na wala na si Nicole, wala talaga akong ibang sinisisi kundi yung sarili ko dahil sitwasyon ng buhay ko yung nagdawit sa kanya sa kapahamakan. No? Kaya siya na-aksidente dahil doon, dahil sa akin. Kaya every time na may isip ko na patay na si Nicole, lagi ko talagang sinisisi yung sarili.